time in my agenda. Gingnan ko nila nga sa ilo ako igsoon wala ko'y panahon anang imong gusto. Sorry brother, we have no time, we have other priorities. Soon wala ko'y panahon na ami laing daghan busy kay mi sa among trabaho. So I felt in my heart a great need for a revival in the church. So nasinati nako nga naagid ako nga panginahanglan sa simbahan nga madasig sa Ginoo. That the Lord shall do a great work in a traditional church. Nga ang Ginoo magbuhat og dagkong og katingalahan butang diha sa usa ka tradisyonal nga simbahan. So I studied church history, all kind of revivals. So akong gitun-an ang mga kaagi sa mga kasimbahanan, nagkalain-lain nga revival akong nakita. And the Lord brought us as young people together, and we were going to pray for revival in our Ug ang country. Dios naghatag kanako mga batanon nga nahimo na kong kauban aron mag-ampo kami og revival sa mga kasimbahan. Every Saturday morning we came together, we go on our knees and we cried out to the Lord. Matag Sabado sa buntag kaming tanan nagkatigom ug mangluhod kami ug nag-ampo kami ngadto sa Ginoo. And I was asking speakers from outside the country to the Netherlands to speak about revival. Ug niabot ang panahon nga mag-imbitar ko mga magwawali gikan sa laing nasod aron moadto sa among nasod sa Netherlands. And the Lord uses that meetings and that conferences, especially for young people. Ug kanang mao nga buluhaton, mga conference nga among gihimo, gigamit gyud sa Dios labi na sa mga pamatan-on. So in Holland we have a Bible belt. That means that on Sunday people are going 2 times to the church. Dito sa among nasod sa Holland, dito yung mga kali nga napuno sa simbahan. Nagsunod-sunod ang mga simbahan. And David Wilkins said the Bible belt in Holland is like a sleeping giant. Ug mao na nga ilang giingon nga kanang mga simbahan na murag mga natulog nga mga higante. But if the Lord shall come with His Holy Spirit, He can awake that sleeping giant. Mao na nga kung moabot ang revival gikan sa Dios kanang natulog ang mga higante nga simbahan, magpukaw sila pinagi sa gahom sa Dios. And the Lord did that work in many young people. Ug gibuhat gina sa Dios nga pag-revive sa mga batan-on niadtong panahon. So maybe there is in the Philippines a sleeping giant. So tingali dinhi po sa Pilipinas na ay mga natulog nga dagkong simbahan dinhi. A lot of Roman Catholic people, they are going to the church. Daghang mga Katoliko nga mga membro sa simbahan nga pirmi silang musimba sa iglesia. And I think there are reborn Christians there. Ug nagtuo ko nga naay mga Katoliko nga natawo na pag-usab. But what we need is the Holy Spirit inside us. Apan nagkinahanglan kita sa balang espiritu nga mopuyo sulod sa atong kinabuhi. So the Lord brought us together this morning Ug mao nang hinungdan nga nung gihiusa kita karon ining buntaga sa Dios. to speak with each other about revival. Aron nga maghisgot kita mahitungod sa revival nga gikan sa Dios. I'm the director in Holland for the Heart Cry for Revival Foundation. Ako ang direktor dito sa Holland sa Heart Cry nga organisasyon dito sa Netherlands. So what are we emphasizing? Unsa man ang mga importanteng butang nga ato angay nato makatunan. In the first place, that is very important as leaders of the church that we understand that Christianity starts in our hearts. Kinahanglan ingon nga mga leader sa iglesia ato masabtan nga ang pagkakristohanon magsugod sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Jesus was warning to the leaders of his time. Si Jesus nagwarning sa mga leader sa panahon niya sa una. He was warning to the Pharisees. Iyang gipahimangnoan ang mga Pariseo. They were teachers of the law. Sila mga magtutudlo sa balaod sa Dios. They know the Torah. Kabalo sila naana tanan sulod sa ilang hunahuna. But he said, it's all about the outside of the cup. Apan nagingon ang Ginoo nga naa lang sa gawas. But the Lord wants to start inside the cup. Gusto ang Dios nga mamuhat diya sulod sa kupa. So that's the first thing, like, how is our relationship with the Lord? So mao na ang unang butang nga angay natong pamalandungan, kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo. Are you as a leader born again Christian? Ingon nga leader sa iglesia, sigurado ba kita nga kita na tao na pag-usab? Do you have a personal relationship? Aduna ba kita'y personal nga relasyon sa Dios? Is there a prayer life with the Lord? Ang atong magpag-ampo maayo ba diha sa Ginoo? Do you hear God's voice in making your plans and doing your
your things, your ministry. Nadungog ba ninyo ang tingog sa Dios, pinaagi sa pulong sa Dios aron mugiya kaninyo aron sa inyong pagpamuhat na ang iyang kaalam. In the second place is Heart Cry stands for a life of sanctification. Ang ikaduha nga misyon sa Heart Cry mao ang kinabuhi nga kita magbag-o matag adlaw paingon mamaysama kita sa Ginoo. So it's so important, spiritual growth and discipleship. Mao na importante kay espirituhanong paglambo ug pagtubo diha sa discipleship nato nga pamaagi. And if you want to know more about sanctification, you have to listen to the sermon of yesterday afternoon in the church of Brother Landon. Mao na nga gusto kang maghibaw unsaon pagkinabuhi nga may sama ta ni Kristo, nindot kayo nga atong tan-awon ang video sa wali gahapon sa hapon sa simbahan dito ni Pastor Landon. Brothers and sisters, one of the most important things in the church Mga kaigsunan, usa sa mga importante kaayo nga butang diha sa iglesia, that we live the crucified life. nga kita magkinabuhi nga sama ni Kristo Jesus, nalansang na kita dito sa What krus. does it mean to say, I am crucified with Christ? Unsa may pasabot anang nalansang ko uban ni Kristo? That means not our will, but about what is God's will. Pasabot ka na nga dili ka na mahitungod sa atong kabubuton ko dili mahitungod sa kabubuton sa atong Dios nga mahal. How often are there conflicts and is there a battle in the church between brothers and sisters? Atong makita nga naay mga panagbingkil sulod sa simbahan sa mga isig Kristohanon. But listen this morning. Apan pag maminaw ta nining buntaga, It's not about our will, it's what is God's will. Let us put the battle behind us and let us fight together to the devil. ug mao na ang angay natong mapamalandungan mga igsoon nga dili ang atong pagbuot may matuman, kung dili ang pagbuot sa Dios, kung naa may panagbingkil ato nang ibutang sa likod ug maghugpong o maghiusa ta aron nga atong batukan ang kaaway. But if we are living in the flesh, Apan kung kita magkinabuhi diha sa unod, then is your life and my life is a foothold for the devil. mao nang mahitabo ang imong kinabuhi kung akong kinabuhi kuptan ta sa yawa.